Sa kwentong ito, sumama kayo sa isang nakakakilabot na karanasan sa isang university dorm na puno ng misteryo at kababalaghan. Isang journal ang nagsiwalat ng alamat ng tikbalang na nag-udyok sa dalawang magkaibigan na pasukin ang kagubatan sa likod ng campus. Habang naglalakbay sila, unti-unting nabalot ng takot ang kanilang puso nang makaharap nila ang nilalang na ito. Pero sa kanilang pagtakas, isang kaibigan ang misteryosong nawala at ang kanyang pagkawala ay nananatiling palaisipan hanggang ngayon. Bago po ako magsimula, gusto ko lang sabihin na sana ay hindi ako husgahan ng mga nakikinig nito. Alam kong sa kwento ko ay parang napaka-irresponsable kong tao, pero sana ay unawain niyo na lang ako. Bata pa ako noon at wala pang masyadong alam sa buhay. Ako nga pala si Charisse, isang college student sa isang university dito sa Pilipinas. Ang kwento ko ay nangyari noong first year college ako. Doon ako nakatira sa isang dorm na pagmamay-ari ng university namin. Isa ako sa mga nakaranas ng kakaibang karanasan sa dorm na yon. Sa pagkakaalam ko, marami na ang nakapagbahagi ng mga kwento tungkol sa dorm na yon dito sa channel ninyo. Noong panahon ng undas, halos wala ng tao doon sa dorm. Umuwi na sa kanilang mga probinsya yung mga kaklase ko. Ako naman ay hindi makauwi dahil sa dami ng mga requirements na kailangan kong ipasa. Ayoko sa kwarto namin magbasa ng mga libro. Kaya doon ako sa common area nagstay. May natagpuan akong journal na nakatago sa ilalim ng isang upuan. Sa pagkakaalala ko, si Tatay Rolly ang may-ari ng journal na yon. Siya yung tagapangalaga ng dorm. Matagal na rin siyang nagtrabaho doon. Kaso pumanaw na siya nung third year ako. Sa journal niya, nakasulat yung mga kwento at alamat na narinig niya sa university namin. Isa sa mga kwento na tumatak sa akin ay yung tungkol sa tikbalang na nakatira raw sa isang parte ng kagubatan sa university. Nung mabasa ko yon, naisip ko na puntahan yung lugar na tinutukoy sa journal ni Tatay Rolly. Alam ko na medyo tanga yung naisip ko. Pero yun nga, bata pa ako noon at hindi ko alam yung mga bagay na pinapasok ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang makita kung totoo yung sinasabi sa journal. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Sinama ko yung kaibigan ko na si Jana. Siya yung roommate ko sa dorm. Sabi ko sa kanya na gusto kong puntahan yung kagubatan. Nung una ay ayaw niya pero napilit ko rin siya. Sabi ko konting silip lang tapos alis na agad kami. Ang sabi sa journal ni Tatay Rolly, may parte ng kagubatan na may mga balit na nakabilog. Doon daw nakatira yung tikbalang. Kapag nakita na namin yon ay aalis na kami agad. Wala kaming sinabihan na kahit sino. Alam ko kasi napagbabawalan lang nila kami. Kaya tiniming namin na wala yung mga nakakatanda sa dorm. Nung araw na yon, nagdala lang kami ng tubig at ilang biskwit. Sabi ko kay Jana, hindi naman kami magtatagal sa kagubatan. Kaya hindi na kailangan ng maraming baon. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang paulit-ulit lang yung mga dinadaanan namin. Hindi ko lang yun pinansin, baka kasi nag-i-imagine lang ako. Pero nung makita ko yung mga bakas ng paa ng kabayo, ay kinabahan na ako. Sabi ko kay Jana, baka yung tikbalang na yung bakas ng paa na yun. Pero sabi niya, baka raw may kabayo lang na dumaan doon. Nung makarating kami sa isang lumang bamboo grove, ay doon ko naramdaman na iba yung pakiramdam ng lugar na yon. Parang may nakatingin sa amin. Nung makita namin yung bilog na puno ng mga balayte, ay nagtinginan kami ni Jana. Pareho kaming nakaisip na baka yun na yung teritoryo ng tikbalang. May mga tali yung mga puno ng balayte at may mga nakasabit na kung ano-ano. Parang may naglagay ng mga palamuti sa mga puno. Sabi ko kay Jana, umalis na kami. Pero bago pa man kami makatalikod, ay lumabas mula sa mga puno yung tikbalang. Napakalaki niya, halos kasing laki na siya ng mga puno. Yung katawan niya ay parang katawan ng tao, pero yung ulo niya ay ulo ng kabayo. Naglalaway siya at yung mga mata niya ay pula. Tumakbo kami ni Jana. Pero kahit anong gawin namin,
ay pabalik-balik lang kami dun sa mga puno ng balite. Naiiyak na ako noon. Sabi ko kay Jana, magiging alipin kami ng tikbalang na yon. Hindi na kami makakalabas sa kagubatan. Tapos, naalala ko yung nakasulat sa journal ni Tatay Rolly. Sabi niya kapag naligaw sa teritoryo ng tikbalang ay kailangan baligtarin yung damit na suot. Hindi ko na inisip kung totoo ba yung nabasa ko. Ginawa ko na lang. Pinilinan ko si Jana na gawin din yung ginawa ko. Nagmadali kami sa paglalakad. At sa wakas, nakita namin yung daan palabas ng kagubatan. Nung makalabas kami, ay tumakbo na kami pa uwi. Pero nung makarating ako sa dorm, ay wala na si Jana. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Magkasama pa kami nung naglalakad kami pa uwi. Pero nung makalabas ako sa gate, ay hindi ko na siya nakita. Paulit-ulit ko siyang tinawag. Pero hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung nasaan siya. Siguro ay kinuha siya ng tikbalang. Ang karanasan namin na yon ni Jana ay naging parte na ng mga alamat sa dorm. Kaya naisip ko na i-share ito sa inyo. Sana ay maging babala ito sa mga makikinig. Huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. Sa kwentong ito natutunan natin na ang pag-usisa sa mga misteryo ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa susunod na nakakatakot na kabanata, ingat sa mga anino sa dilim.